ay na kahit doon pa man po ay talagang binigyan na po ng sobrang pagpapahalaga ng ating butihing mayor ang mga lolo at lola. Kaya dahil po dito, nag-isip kami ng mga iba't ibang services para sa ating mga lolo at lola, at isa nga po dito yung Digital Literacy Program. Dahil po sa inisyatibong ito ni Yorme, kasama ng ating mga staff ng NCL, ay nabigyan po tayo ng parangal ng National Library of the Philippines bilang Most Innovative Public Library. Patunay lamang po ito na puno ng makabagong serbisyo ang ating mga sangay at ang lahat po ito ay libre para sa mga batang Maynila. Ang partnership ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza ay nagpapakita na naninindigan ang pamahalang lungsod na ang education at knowledge ang tunay na susi sa pag-unlad. Ang Manila San Francisco Friendship Library po ay kabilang sa 4 na unang libraries na naitatag bago ang World War II. Bagamat naputol dahil sa digmaan noong October 28, 1946, sa pamamagitan ng isang ordinance, formal na kinilala ang Manila City Library bilang isang department po under the direct supervision ng Mayor ng Maynila. Isang historic step tungo sa mas organized at mas malawak na serbisyo para sa ating mga mamamayan. So, bali po ngayong darating October 28, kami po ay 80 years old na. Siguro po, may ilan sa inyo ngayon na naririto ang nagtatanong, may nagpupunta pa ba sa ating mga libraries ngayon? Meron pa po ba? Ang sagot po ay yes. Marami pa. Mga bata para magbasa, mag-aral, makinig sa storytelling, mga estudyante para sa research at review, mga teachers at parents para sa mga dagdag na educational materials. At syempre, ang mga lolo at lola natin para sa digital literacy programs at iba pa pong mga services. Ibig sabihin, ang libraries po ay hindi naluluma. They remain alive, relevant, and bukas para sa lahat. Sa aking pong pagtatapos, naway magsilbing reminder sa ating lahat na ang libraries ay hindi lamang po buildings, kundi living institution na humuhubog ng isipan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Let us continue to support and promote our public libraries as true home of knowledge, inspiration, and hope. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, our Manila City Librarian. Muli po, palakpakan po natin, Miss Maylene Villanueva. At sa pagkakataon po ito ay ibibigay ko naman po sa inyo ang ating ikalawang punong lungsod para sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating punong tagapagsalita, ang ating buting Vice Alcalde. Palakpakan po natin, Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza. Magandang umaga. Kamusta po kayo? Kamusta kayo dyan sa kanan? Sa kanila. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko muna bumati sa ating mga kasama dito. Ang ating napakagaling na YC ng Manila City Library, si Ms. Maylene Villanueva, si Engineer Andres, and of course, ang aking nag-iisa at napakagaling na alcalde, si Isko Moreno Lumagoso, ang mga chairman, mga barangay officials na narito ngayon, ang mga konsihal na narito ngayon. Alam niyo, nung kami po ay nangangampanya ni Yorme, isa lamang po ang sinabi namin na pareho kami pinaglalaban. Yan po ay maibalik ang mga minimum basic needs ng mga Manileño. At isa po dyan ay ang pagsuporta sa pag-aaral o edukasyon ng mga kabataan. Pero nakakatuwa dahil halos magtatatlong buwan pa lang po kami nakaupo. Pangalawang library na po ito na bubuksan dito sa ating lungsod. Dahil ganun po kadali ng ating alcalde na si Yorme Isko Moreno Lumagoso. Kaya palakpakan po natin siya. Pero personally,
Masayang-masaya ako sa inisyatibong to dahil kung dati nasasanay tayo na mga pumupunta lamang sa library yung mga kabataan, ngayon gusto niya mainganyo at yung ating mga lolo at lola para matuto na rin mag-computer. Para hindi na kayo nahihirapan mag-Facebook. Anyway, nandito po ako at susuporta ng buong buo sa abot ng aking kaya sa gustong mangyari ng ating alkalde at isa nga po ito yun. Nandito ako sa inyong harapan para ipakilala ang isang tao na alam kong mahal na mahal din na. Pero sa mga hindi may alam, 1998, ako po ay nasa likuran na ng ating alkalde nung siya ay tumatakbo bilang konsehal sa Toledo. Dahil mga panahon na yun, ako po ay nakasuporta sa aking ama na siyang nangangampanya rin sa Toledo. At doon ko nakita ang katapatan ng kanyang puso, ang kanyang kagalingan. At ngayon noong siya naging vice-alkalde, siya ay naging top-notch councilor noong 2001. At noong siya naman ay, konsel pala, and then vice mayor from 2007 to 2016. And of course, pinakamagaling na naging alkalde, huwag niyo lang sasabihin sa akin, aman, sinabi ko yun. Pero siya po ang masasabi ng pinakamagaling na naging alkalde ng Maynila. Dahil noong panahon ng pandemya, siya ang tumulong sa atin para kahit pa paano makatayo tayo sa ating mga paa kahit na tayo ay dumanas sa mahirap na mga panahon ngayon. Maaari rin tumakos ang ating ilong dahil siya po ay naging Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development, Chairman ng National Railways Corporation, at talaga namang nakita natin na ang buong buhay niya pinigyan niya para makatulong sa mga taong bayan, lalo na sa mga marinig. Hindi ko na po hakabaan ito dahil alam kong gusto niyo lang marinig ang mensahe ng ating napakagaling na alkalde, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat ating minamahal na Vice Mayor, Chia Chesa, sa ating pong department heads na nandito at lalong-lalo ang pamunuan ng Manila City Library, Director Maylin Villanueva. Ang dami niyang pinapirmahan na permanent at promotion. Napirmahan sa lahat. Wala pa tayong pera niyan. Sa ating Engineer Andres, masaya ako, nakabalik si Andres. Mabilis na ulit ang kilos. Natutuwa ako dahil yung ating mga kasama sa departamento, lalong-lalo na dito sa distrito ninyo, si Tandan. Gusto niyo bang mamit si Tandan? May palupa si Tandan. Tahimik doon. Walang chismoso doon. Masaya ako dahil araw-araw na ginawa ng Diyos. Yung iba nating mga kababayan na nagigipit sa pulinarya, sa pagpapalibing, mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, nagkaroon sila ng direktor ulit na may tenga na pinakikinggan yung hinaing at kakulangan ng ilan nating mahihirap na namatayan. Ayan, ang ating Direktor Gandang Pan. Nangangayayat pa ho yan. Kasi wala rin siyang tulog eh. Hindi rin siya nagpapahinga. Of course, sa ating mga barangay chairman na nandito, mga kagawad, secretary treasurer, mga tanod, lahat ng barangay officials, ating kapwa-kawani, mga kabataan, nasa grade league, at special mention ko lang yung aking mga paborito, mga lolo't lola ko. Pinaka-paborito ka, palakas yan. Insure ko naman ang tinitira nila eh. Dumarating na rin yung cake. Na-resume na rin yung cake. Nabalik na yung insure, nabalik na yung cake. Sa Oktubre, magkikita tayo. Maglulubi-lubi tayo. Hulyo,
Agosto, Setyembre, bigay na ng Oktubre. I love you. Malaking pera yan, 390 million. Yeah. Kahit wala tayong pera, basta yun lang, itatawid ko, miraraos ko. Kahit na tayo talaga saig na saig. But then again, masaya ako, yung mga bata dyan sa daycare hindi maalis. Yung mga lolo't lola ko hindi maalis. O, gamitin nyo muna yan. Banto. Sawa. Gusto ko lang kayo i-update. Alam nyo, limasin ko ang akusasyon ngayon sa mga taong gobyerno. Tama ba? Hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Talagang talamak eh. At ang napermiso, mamamayan. Akalain mo Pilipino ngayon, pragman na. Pag umulan, swimming. Kaya nagalit ang taong bayan. Kaya ang taong bayan, naghihinagpis ang dinigil. I hope on what they're doing right now in the national government ay talagang merong mapanagot. Hayaan natin sila, yung mga proper forum, body, or ahensya ng gobyerno na mapapanagot ang mga may sala o nagkamali. Ngayon, tayo sa Maynila, iba ang approach. Ilagay sa tama yung mali. Pagka mali, pinapagalitan. Pero hindi pwedeng galit lamang. Kailangan i-guide mo rin paano itama. O tingnan po ninyo. Nais kong ipabatid sa inyong lahat dito sa Tercero Distrito. 2022, 23, 24, at 25. Itong mga kontraktor, hindi nagsipagbayad ng buwis sa Maynila. Napagalaman ko. Dahil sa inyo. Dahil dyan. Anong ginawa ng inyong pamahalang lungsod? Binigyan ko ng SOA. Tinabol natin. Bakit? Yun ang tama. Yun ang legal. Yun ang tamang pamahalaan. Kasi ituro ko ang daliri ko. Ito. Walang mangyayari doon. Wala. Hayaan natin. Yan, Senado, nag-iimbestiga. Kongreso, nag-iimbestiga. COA, nag-iimbestiga. Ang Presidente, nag-iimbestiga. Hayaan na natin sila. Basta tayo, what is due to the city kung ano ang marapat para sa syudad dapat makuha ng syudad. Why? Ito, huwag ka nang lumayo. Ito, tingnan mo to. Ayun, may business permit to. Ayun, nakita ko na. Oh, may business permit. Anong ibig sabihin? Maliit na pwesto, nagbayad ng buwis sa lungsod. Kinilala ang pamahalang lungsod. Bakit sa kanya applicable ang batas? Bakit sa malalaking kontraktor hindi? Sa Maynila, di ba kami? Tayo, sinuwa natin. Ano ngayon ang naging pabor para sa atin? Kasi importanteng malaan ito ng taong bayan, dala na, tayo puro taga-Maynila. Sino hindi taga-Maynila rito? Sino taga-Maynila? Taas ang kamay. Exactly. Because there must be government. There must. Kailangan may gobyerno. Ano naging epekto? Mga nanay ko, mga tatay ko, nais kong ipabatid sa inyo, lalong-lalo na sa mga barangay official. Noong Biyernes, nakakolekta na tayo ng 93 million pesos.
From zero. From wala. Hinabol ng pamala ng bayad sila. O yun, ano, Yorme, paano yung hindi magbabayad? Kasi, huwag kayo mag-alala. Ito nga, dinimanda ko eh. Dinimanda ko yan, kriminal. Kasi, yun ang tama, kaysa akusahan ko eh. Diba, kasi turo ko lang ng turo daliri ko. The legal way, the proper way. O, 93 million. O, gusto ko ipaalam, lalo na rito, may mga karanasan sa Rasak. Malapit sa inyo to eh, di ba? O, gusto ko ipaalam sa inyo, yung sinira na building ng kontraktor, noong Biyernes, nagbayad sila 10.4 million pesos sa lungsod ng Maynila. May pasok ha? Walang ulan. Mga bata kasi, Yorme, baka na mo. Tirito na daw. Ay, magkaroon ko yung maigir. Ganda ng live yun ko. Kwento ko mamaya. Kinukwento ko lang muna, saan tayo papunta? At ano ang mga dahilan? Na kung bakit ka kailangan magalit, at kailangan ka magpatawad, at kailangan mo mag-gobyerno. Kahit wala namang perfectong sitwasyon. Pero ang isang resulta, hindi pwedeng maitanggi na mukhang tama ang ginagawa ng inyong pamahalaang lungsod. Ibigin ninyo, mga nanay ko, mga tatay ko, paano halimbawa, katulad ng dati yung sinundan ko, ikinipit balikat lang ng lahat ng ito. Magkano nawala sa atin? Malaking pera. Bakit siya? Pinagbabayad natin. Ayan. Pagkitan kami ko yung may permito, nakita ko yung logo. Bakit siya? Nagbabayad ng 5 bulig, 3 bulig, o 7 bulig. Malamang yan, taon-taon, 10. Tansya ko dyan, ha? Mahina na 10 bulig dyan, 1 taon. Bakit siya nagbabayad? Bakit sila? Hindi. O yun ang magandang epekto ng pagiging masinop, mainam at epesyenteng paggugobyerno. What is due to us should be given to us. Now, the good thing about it is nagkaroon tayo ng extra pera. At naman ang mga extra pera niyan, nagagamit natin sa serbisyo. Sa akin ba sila nagbayad? Hindi. Sa gobyerno naman. Minalas lang sila. Bakit? Binoto niyo ako. Nagbalik na ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Moving forward, Yorme, titigilan mo ba yung mga ginagawa ng kalaban mo sa politika? May ginagawa sa akin yung marinig. Ang sagot, hindi. Ba't ko pitigilan? Pagkitinabangan ng taong bayan. Kaya naman, huwag lang sila magpapagawa sa bagay, sa lugar, na makapagbibigay indulto, perwisyo, o panganib sa komunidad. Kung ang paggawain bayan ay bagay na katulad ng bubuksan o i-ground break natin yun, so be it. In fact, gusto kong ipaalala sa inyo, huwag kayong magpupunta muna sa Dimasalang ngayong araw na ito. Alam niyo bakit? Gagawin na yung tulay ng District 3 and District 4. Tanong, kaninong project yun? Sa kanila. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Hindi ko lang inaprobahan, binigyan ko pa ng traffic enforcement at ito ko ngayon. Nag-aabiso sa tao na mahihirapan tayong bumiyahe in the next 360 days dyan sa Dimasalang. Kapakinabangan ba ng tao yun? Opo. Tulay ba yun? Opo. Magagamit ba ng tao? Opo. Iyon yung punto ko.
Kapag sila ay nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, tupdin lang nila ang kanilang obligasyon. Wala yan, yung politika. Ang politika, nung Mayo. After nun, may decision na ang tao. Oh, we have to work together. Yun ang importante. Diyan maraming namamali. Yung salitaan, personal lang yan. Bakit ko idadamay yung personal na sakit ng puso ko sa mga bagay na sinabi nila sa pamamahala sa tao? Yung sinabi nilang masakit sa akin, ako lang ang nasaktan. Bakit kailangan ko saktan sila at mapahamak, malagay sa sitwasyon ang taong bayan? Pwede ko naman isang tabi yung akin. Bakit? Di ba mga lingkod bayan kami? Supposed to be. Paglilingkod sa tao ang mahalaga. Ngayon, kung sino may mali, may husgado. May investigasyon. Sino magsasabing tama o mali, alam natin ang tamang ahensya ng gobyerno. But for the meantime, sa ating mga nakikinig sa Nangka, sa harapan, ang ganda sa Kodli, at dito sa Wakan, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Today, we are going to groundbreak something that is new. New facility with old principle. Library. Silid Aklatan. At hindi lang to for libro. I would like to inform yung ating mga, ito na naman, special mention na naman kayo. Ang lolo't lola ko. Sa inyo ito, at mga kabataan, sa inyo ito. Sigurado ako tiyak to, hindi na tayo maghahanap ng taong pumunta sa library. Piling ko yung mga kabataan, sigurado ako pupunta yung library natin. Alam bakit? Pag nadali natin to, puro apple ang lalagay natin sa computer. Sabi nyo, kwento pa lang. Laway pa lang yun. Paano pag nagkakatawa na? Yes, we will modernize our library. While we have the physical book, but also we will adapt to technology so that everyone will have an access to it. Equal opportunity in this type of equipment. And better. And that's why we will continue to invest to minimum basic needs, MBN, housing, education, healthcare, and jobs. We will not stop investing to this minimum basic needs. Who would thought? Kayo na po sumagot. Tanungin niyo po ito. Tanungin niyo ang sarili niyo. At kayo na rin na sumagot. Sino mag-aakala talagang mapaglaro ang tadhana? Paglaro talaga ang tadhana. At ang Diyos, maraming pamamaraan. Sino mag-aakala na ang isang squatter, isang basurero, walang sariling bahay noon, nakikipisan, umuupa, tumutusok sa may lupa ng may lupa, nakala mo'y kanya, ay makapagtatayo ng 20-story San Lazaro residence. Sino makikinabang? Mamamayan, pamilyang Manila. Talagang mapaglaro ang tagal. Yung squatter, nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter. Tingnan mo talaga. Hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Kaya ako'y naniniwala. Hindi ako nawawala ng lakas ng loob na kahit na wala tayo. Sa totoo lang, ayoko nang asinan ng sugat at kalamansiin ng sugat Pero talagang gano'ng kahapdi ang katatayuan natin. Pero hindi ako tutuloy. Loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan.
hindi ako titigil na maghanap ng mga bagay na kayang magbigay ng serbisyong mapapakinabangan ng mga bata sa lungsod ng Maynila. We are going to inaugurate with a total of 2,118 square meter, 5-story. Itong library ninyo. At hindi dyan hinto yan. Gusto ko na kayong i-update because this is budget month. In a matter of few weeks, there will be budget deliberation in the sangguniang panlungsod ng inyong konseho ng Maynila. And I would like to update you. Yes, maaaring salat tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Hanggat kaya kong unatin ng goma, o unatin ko, makaraos lang tayo. Next year, we'll start finishing Magsaysay High School. Next year, here again in 3rd District, we will build NDRRMO Flood Monitoring Command Center here in 3rd District. Next year, we will build Binondominium 2 in 3rd District. Familiar pa kayo sa San Nicolas? Sino na kinabang? Yung squatter sa gitna. Nang natayo, yung Binondominium 1, dinuro. Pinakyat. Bakante yung space. 3 years ng bakante. The purpose is to build another, but nobody built. But we will build Binondominium 2 para sa susunod na squatter doon sa gitna ng Valderrama, San Nicolas, Binondo, Maynila. Next year, true to our commitment, we will start groundbreaking Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. We will produce more doctors, more nurses, or all other allied healthcare courses. Today, we are only producing about a few hundreds. But, niyawan Diyos, tayo na ang may pinakamalaking healthcare program sa buong Pilipinas. 7 na ang ospital natin dahil binuksan na natin yung Baseco Hospital. We have 44 health centers, 7 hospitals. Then, it is time, it is right, and aligned with our minimum basic needs to produce more doctors on our own. Magaling ang PLN, top-notch ang PLN, pero walang espasyo. Kung maalala ninyo, pinagawa natin yung ospital ng Maynila, yung bago. Nakita niyo yung luma, dudurugin natin yon. Magtatayo tayo ng modernong Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. You know how many possible students? 5,000 students of allied health courses. Yes. We will be part of the nation building. We'll produce more medical professionals in the city of Manila. Tuloy-tuloy yan. Kaya, umanatag kayo, mga nanay-tatay ko, mga barangay chairman, pinatawad ko na kayo, ha? Nakikinig yung mga constituents nyo. Oo, natatawa sila. Yan ang yorme namin. Buti na lang, hindi kayo nakinig sa kanila. Like, mas move on.
We must move on. Hindi rin yun yan. Okay na yan. Kumanatag na kayo. Nakakita ko na yung paborito ko, si Cortez, oh. Alam mo, ito let me, why am I like this? Sino dito ang nanay? Sino ang tatay? Madaling salita, halos lahat kayo magulang. And let me put this in this situation. Being a parent. Answer me straight. Pag naligaw ng landas ang anak mo, itatapon mo ba sa labas ng kalsada? Talaga? Alagaan nyo? Yes. Gagabayan nyo? Yes. Patatawarin nyo? Yes. Unawain nyo? Yes. Ako ang ama ng lungsod ng Maynila. Yes, sir! That's the way it is. If we can apply it to our homes, as a father of the city, I, for one, should avail of such culture, tradition, or way of life, being a parent. Ganun lang yun. Pag naligaw, mapipitik mo sa tenga ng kaunti. Gusto yung ulo mo. Tatalayin mo sa whitepax. Ang mali, pag napalo ka ng hanger, naray, nilatay. But that's how being a parent. Huwag kayo matatakot na kayo pagagalitan ng inyong magulang from time to time. Because walang magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Matitiis ko ba kayo? At the end of the day, Manileño kayo. At the end of the day, mayor ako. Meron akong obligasyon sa inyo. The same manner, kung nagagawa niyo sa anak ninyo, kaya ko rin gawin sa mga anak kong 2 milyong Manileño sa lungsod ng Manila. Pangalawa, ang Panginoon ba? Whether si Jesus, si Allah, o sino man ang Panginoon ninyo. Ayok, nasa langit ha, huwag nasa ibaba. Matanong ko lang kayo, mapagpatawad ba ang Diyos? Yes. Naniniwala kayo? Yes. Yes. Talaga? Kahit anong kasalanan natin, ang pakiramdam natin, matatawarin tayo ng Diyos? Yes. Tama ba? Yes. O, kung ang Diyos nagpapatawad, ako pa kaya? Who am I? Tanong, wala ba akong kasalanan sa buhay? Totoo yun. Meron, check mo. Kamali din ako. Ang tanong, nadapa ba ako sa buhay? Maraming beses. Pero hindi ko binibilang yung dami ng pagkakadapa. Ang binibilang ko lagi, ilang beses akong tatayo. Yan din ang gusto ko maging relasyon natin. We must move on. Moving on. This is here we are. Despite of lack of resources, kahit na kulang tayo. Unat na ang goma. Pigang-piga ng bimpo. May pagawain bayan pa tayo. Kaya, umasa kayo. Si Vice Mayor Chi, ang mga kusyal, mga congressman, senador, presidente, sino man ang mahihingihan ko ng tulong, gagawin ko on your behalf. Hindi ako mahihiya, ipanghingi kayo. Ngayon, nandito tayo para sa ating mga anak at ang aking mga minamahal na lolo't lola. Sa mga barangay official, o kita ninyo, o nakuha nyo na yung RPT, di ba? Sino pa hindi nakakuha ng RPT? Imagine niyo, tinago sa inyo ng first quarter, second quarter. Yung RPT, yung galing sa Maynila, lahat. Pag may resources, what is due to you, it will be given. It will be given to you. So tayo lahat, ha? Ulitin ko. Can you just smile? Pwede ba tayo magpalakpakan para sa sarili natin?
tanggalin nyo na ang mga tinik sa dibdib ninyo. Andito na ako sa harapan ninyo. Ako na ang nag-aabiso. Tabla-tabla na. Wala na kayong isipin pa. So muli, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, kapwa ko empleyado, maraming salamat sa pagkakataon na ito. I cannot do this alone. Hindi ko kaya maglinis mag-isa ng Maynila. Hindi ko kaya papanatagin na mag-isa ang Maynila. Hindi ko kaya papaularin na mag-isa ang Maynila. Kailangan ko kayo. I need you. We need to come together. All of us. Because if we're together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain gawa kayo na ang Pong may Tapan. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Sa punto pong ito ay saksiyan po natin ang pag-sign sa plano. Inaanihan ko po ating pong mga punong barangay. Wag ka na masyado. Saksiyan po natin ang pagpirma po ng ating minamahal na alkalde, Vice Alcalde at ng ating City Engineer sa plano po ng Manila San Francisco Friendship Library. Mamaya po ay pwede pong magpa-picture kasama po ang ating mga barangay officials pagkatapos po ng signing. Yung palakpakan po natin, ganap na po napirmahan ang plano at ang dyaryo dated today bilang pagpapatunay na ginanap po ang groundbreaking ngayong araw. At ito naman po ay ipapasok na sa loob ng kapsula at mamaya sabay-sabay po natin saksihan ang pagbabaon ng kapsula. Pasok! Sige po, lahat po ng barangay officials, barangay tanod, kagawad, pwede po tayong pumunta sa harapan. At pwede rin po umupo sa harapan ng ating mga barangay tanod. Sige po. Ako na magsasatsel. Sige po. Yan. Meron ba po ba mga barangay officials? Dito po, sa harap po, pwede po maupo dito. Yan yung mga talog natin. Yan. Oh, agad ka.
Ready po ito. God first. Maraming salamat po sa ating po mga barangay officials. Ngayon naman po ay saksihan po natin ang pagbabaon sa kapsula. Bigyan daan muna po natin ang ating minamahal na punong lungsod para po sa ating next ceremony, which is the groundbreaking o ang pagbabaon na po ng ating kapsula. Siyempre kasama pa rin po natin Ma'am Maylene Villanueva, our Manila City Librarian, ating po mga department heads, Director Dagdantang, Director Rafi Alejandro, Directora Crystal Bagasi, and of course, Engineer Armando Andres. Dito sa aming tahanan, bukas puso sa lahat sa inyo. Saan man kayo ng gabi, hindi kayo ibang Pare-pareho, pagkakapatid, ang kayado. Dito sa aming tahanan, lahat tayo imbitado. Dito sa aming bayan, isa lamang ang tanging gusto. Sa aming kasaysayan, gusto ng diyan Pilipino. Ganap na pong naibaon ang kapsula. Muli pa palakpakan po natin ang ating minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, at ang ating mga department heads. At sa lahat po ng naging bahagi ng ating pong groundbreaking ceremony ngayong umaga para sa Manila San Francisco Friendship Library and Warehouse Building, maraming salamat po sa inyong lahat.